Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang sa 15. Efeso Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang sa 15, and this is what the Word of God says. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral, sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, matapos pong nilarawan ni Apostle Paul ang kamangha-manghang pagkakaisa sa loob ng iglesia, ang pagkakaisa na nangangailangan po ng kasipagan upang manatili ito, ay dinala po tayo ni Apostle Paul patungkol sa katotohanan na sa loob ng iglesia, iba't iba po ang mga gifts na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, bawat isa sa atin ay meron talagang mga gifts. There is no such thing as giftless Christian. Lahat po tayo ay meron pong mga kaloob, and these gifts are sovereignly given by God to His people. Ephesians chapter 4 verse 7. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. So ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay binigyan niya tayo ng gifts, iba-iba, in different ways and in different proportions, iba't ibang sukat. Tayo po ay merong pagkakaisa sa loob ng iglesia, pero hindi po tayo pare-pareho na papel na ginagampanan. And soberano po na itinalaga ng ating Panginoon ang mga gifts. And verse 8 tells us the basis for these gifts. It's because Jesus Christ is given all authority, and therefore, siya din, meron siyang prerogative to give gifts to men according to His proportion and according to His specific measure. And then, dinescribe po ni Apostle Paul ang apat na mga opisina sa loob ng iglesia: apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. At itong mga offices na ito ay itinalaga ng ating Panginoong Hesukristo upang patibayin ang Kanyang iglesia. And they were gifted to help build up the church by helping others grow in their use of gifts. Yun po ang sinabi ng verse 12 ng Ephesians 4, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. At ang bawat isa sa mga gifts na ito ay meron po talagang attachment ng salita ng Diyos. In fact, ipinagkatiwala talaga ang salita ng Diyos. And nagpapatuloy ang pastor teachers lang, na laman natin last Sunday, na wala na talagang office of the apostles, prophets, and evangelists sa ating panahon ngayon. Ang nagpapatuloy ay ang opisina ng pastor. And last week, dinescribe po natin ang pastoral office dito sa ating pag-aaral. And I pointed out ng pastoral office ay meron pong tatlong synonymous terms. Ang una po ay poimen, ibig sabihin ay pastor o nangangalaga. Presbyteros, ibig sabihin elder or spiritually mature. And then episcopus, ibig sabihin nangangasiwa or overseer. At ang tatlong functions na ito ay nangangailangan po talaga ng abilidad sa pagtuturo. At ang bawat isa ay nangangailangan din ng tamang paglalapat sa salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang buhay ng pastor ay dapat nakababad po sa salita ng ating Panginoon. So sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa pastoral office.
At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon. Ano ba talaga ang function ng pastor sa loob ng iglesia? Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa opportunity na ito at nang mapalawak din ang aming pangunawa patungkol sa pastoral office at nawa ay ma-appreciate ng lahat ng inyong mga tao ang ginagawa ng pastor at gamitin po ninyo ang message na ito at ang mga pastors din ay ma-encourage na magpatuloy sa gawain. Tulungan ninyo kami, O Diyos, na makapagbigay kaluwalhatian sa inyong pangalan ng aming pag-aaral ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Well, unang-una, pag-usapan po natin or pag-aralan po natin ang distinct gifts. Ang pastor po ay nangangailangan po talagang hayag sa kanyang buhay ang mga gifts na ito. Now, meron lamang po tayong ilang bagay na i-consider kung pag-aaralan po natin ang pastoral gift. Iba po ito sa natural gift ha. Ang pastoral gift po ay hindi po pareho or hindi katulad ng natural gifts. And this is true kahit sa iba pang mga kapatiran sa loob ng iglesia. Natural gifts, hindi po yan necessarily the same as spiritual gifts. Kailangang maunawaan po natin ito. Hindi porket ang isang tao ay manager ng isang kumpanya or magaling na executive director or executive officer ng isang kumpanya, hindi ibig sabihin ito ay automatic na siya ay pastor na mangunguna sa iglesia. Hindi ibig sabihin na ang pastor, hindi porket siya ay magaling na professor sa isang university, na automatically pwede na siyang magturo sa loob ng iglesia. No, it doesn't necessarily follow that way. Hindi ibig sabihin na magaling magsalita ang isang tao, automatic ay preacher na po siya. In fact, kung ating pag-aralan ang mga apostles ng ating Panginoon, wala pong kahit isa sa kanila ang gifted na orators. Kahit si Moses man din ay hindi po gifted orator. And hindi porket ang isang tao ay outgoing and sociable at nag-i-enjoy siya sa pakikisalamuha sa mga tao, it doesn't automatically make him a pastor. Now, hindi po ibig sabihin na hindi na natin kailangan ang ating mga natural abilities at hindi na natin magagamit ito sa paglilingkod sa Panginoon. I'm not saying that. Ang ibig pong sabihin nito na wag po nating automatically ay i-connect natin ang natural gift sa pastoral gift. Mabuti po na ang isang pastor ay malawak po ang karanasan. Malawak ang experience. Nagagamit niya yun lahat. What we are trying to say is that it doesn't mean to say na lantad sa kanya ang mga natural gift na ito ay automatic na siya ay pastor na. No. And kahit po ang isang pastor ay gifted talaga or binigyan siya ng kaloob ng Panginoon, ay kung i-review niya ang kaniyang pastoral office, hindi pa rin sapat ang kaniyang nagagawa. No pastor will ever feel that he is sufficient for the task. Ilang taon na po ang mga pastors na naglilingkod sa Panginoon, he doesn't evaluate himself and he congratulates himself na congratulations, ay talagang sufisyente ka para sa gawain na ito. No. Mananatili po ang sinabi ni Pablo na sentimiento po ng mga pastors, and who is sufficient for these things? Sino ang sufisyente para sa mga bagay na ito? Wala po. Si Moses nga, siya po ay nanalangin sa Panginoon, nagmamakaawa na iba na lang ang kaniyang isugo, wag siya. And sinabi din ni Apostle Paul na ang pangangaral ay nakakatakot na bagay kasi doble po ang sisingilin ng Panginoon sa atin. 1 Corinthians chapter 2 verse 3 to 4. Ang sabi po dito, 1 Corinthians chapter 2 verse 3 to 4, ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ang pastor, sa totoo lang, he really spends his entire life growing and maturing sa kaniyang gifts na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. But despite all these things, hindi pa rin siya supisyente sa kaniyang pakiramdam. At ang katotohanan din,
Kung meron pong plurality of elders sa isang church, meaning to say plurality of pastors, iba't iba po ang level of giftedness ng mga pastors. Hindi po pare-pareho ang level of maturity. Hindi po pare-pareho ang level of proficiency sa paggamit ng pastoral gifts. Now, ano-ano ba ang mga pastoral gifts na pinahayag po ng Biblia? And remember, merong pastoral gifts ang bawat pastor, pero iba-iba po ang sukat na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. One gift, for example, is the gift of service, yung paglilingkod. Actually, ang mga diakono at ang mga pastor ay meron pong pagkakahawig yung kanilang ministeryo, paglilingkod sa Panginoon. Because pastors also serve. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 5, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. So lingkod. 'Di ba? Diakonos. So meron ding service aspect of the pastoral ministry. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Please turn there. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Ang sabi po dito, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Again, the word is diakonia or ministry. So, the pastor should have a gift of service as well, to the point na kahit ang kaniyang strength ay i-exhaust para sa gawain ng ating Panginoon. Ang isa pang gift na dapat lantad sa isang pastor is the gift of wisdom and discernment. At mahalaga po talaga ito para sa epektibong pangangasiwa ng iglesia ng ating Panginoon. Administration ng iglesia ng ating Panginoon. And of course, kalakip na po nito ang spiritual wisdom. Yung ability na i-apply, ilapat ang salita ng Panginoon sa araw-araw nating buhay, mga issues ng araw-araw nating buhay. Ano pa? Ang pastor dapat ay meron ding gift of mercy. Meron talaga dapat siyang sympathy, sapagkat ito ay kailangan niya sa kanyang pag-counsel at pag-encourage sa mga members who are anxious, who are hurting in their lives. And dugtong nito, ang pastor ay kailangan talagang merong pag-ibig sa mga tao. Love for God's people. Ito po yung ibig sabihin ng given to hospitality. Hospitality, ang root word nito ay nangangahulugan na meron siyang pag-ibig sa mga tao. And then, meron din dapat leadership gift ang isang pastor. The ability to rule and lead men in the church. At kailangan po nito ang spiritual maturity, sober-mindedness din, hindi mainitin ang ulo, hindi pa ura-urada ang desisyon, hindi nagpapanik, hindi talaga nasisway. And of course, it needs the grace of God to do this. Ang maturity ng isang pastor ay kinakailangan para sa discernment. Meron siyang insight and foresight sa mga pangyayari at maging sa mga motibo ng mga tao. Ang sabi po ng Titus chapter 1 verse 8, kailangan pong siya ay maging sensible. Ibig sabihin, settled po ang kaniyang isipan. At meron dapat din siyang mga character traits na dapat tingnan. Ang isang pastor dapat meron siyang magandang reputasyon. Blameless siya sa lipunan. Above reproach. Hindi mainitin ang ulo. Dedicated siya sa kaniyang misis. Siya po ay masigasig pero kalmado sa kaniyang discernment, sa kaniyang kilos. Hindi siya nagagalit kaagad, siya po ay matiisin. Hindi rin po siya sakim sa pera or hindi rin po siya motivated by the love of money. And leadership niya sa kaniyang household, dapat intact. Ang kaniyang mga anak ay nagpapasakop sa kanya. At mahalaga po ito because pastoral office is being able to manage the church. At kinakailangan na hindi po siya baguhan sa pananampalataya. At meron pang isa pang essential na elemento sa pagkatawag ng Panginoon sa isang pastor.
he must be able to teach. Yun ang sinasabi po ng Biblia, apt to teach. And this is why dinugtong po ni Apostle Paul ang opisina ng pastor sa gawain ng pagtuturo, pastors and teachers. Kailangang meron po siyang gift of teaching na makommunicate po niya ang spiritual truth and i-correct po niya ang mga errors. Kinakailangan ng isang pastor ay meron pong pag-ibig sa salita ng Diyos. And this is one of the things na nagpapa-teacher sa kanya. Meron siyang pag-ibig sa salita ng Diyos. At kinakailangang patuloy siyang maging mag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang pinaliwanag ni Paul kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 4 verse 13 hanggang sa 16. Please turn there. 1 Timothy chapter 4 verse 13 to 16. Ang sabi po dito, hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng propesiya, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. So, ang isang pastor, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po basta-bastang nadadala ng mga bagong idea or mga tactics and strategy na naging popular. Hindi ibig sabihin na hindi na siya maaring matuto pa. Hindi rin ibig sabihin na infallible na ang pastor, but it means na hindi siya basta-bastang nadadala. Meron lang libro na nabasa or article sa internet na nabasa, yun na kaagad, revolutionize na kaagad ang kaniyang mga decision making. Now, sa internet age na ito ay mag-ingat po tayo. Ang mga pastors dapat established po sa kanilang doctrine upang ang church ay ma-establish din. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 14 hanggang sa 15, ang sabi po dito, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Kung babasahin po natin ang Titus chapter 1 verse 9, dapat established talaga siya sa kaniyang doctrine. Ang sabi po dito, dapat na kaniyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo, upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. And this is what it means to be called to the ministry of the word, mga kapatid, mga kaibigan. Ang isang tao na tinawag sa pagiging pastor or elder ay kinakailangang meron pong desire na i-strengthen ang mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng maingat na paglalapat ng salita ng Diyos. Now, pangalawang punto, dito po pumapasok ang kalituhan or confusion. That the only place a man can fulfill this calling is from the pulpit. No, not necessarily. Very narrow po yan na ang pastor ay mafulfill niya ang kanyang calling mula sa pulpito lamang po. Now, ang ibig sabihin nito, lahat po ng mga pastor ay dapat teacher. Ito po yung kanyang calling. Lahat po ng pastor ay teacher. Every pastor should be able to preach. Yun ang sabi po ni Paul kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Please turn there. 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So be ready. Ibig sabihin, stand by, ready, be prepared. The word in season or out of season, whether ang mga tao ay handang makinig or hindi, or whether it is convenient or not.
The pastor must be able to teach. And it implies na naunawaan niya ang Word of God, na ilalapat niya ito ng tama sa puso at buhay ng mga tao. And this is at the heart of preaching, mga kapatid, mga kaibigan. Pero, pagdating po sa preaching, teaching ministry, hindi po equal ang sukat ng gift na binigay ng Panginoon sa mga pastors. Meron talagang mga pastors na hindi po sila ang pangunahing preachers sa loob ng church. Madalas, meron talagang among the pastors, meron talagang may pangunahing task sa pagpipreach, samantalang yung iba ay sa pastoral counseling, teaching pa rin, preaching pa rin, pastoral counseling, preaching pa rin. Hindi necessarily na pulpit po, mga kapatid. We can preach and we can teach even though it is not in the context of pulpit preaching. All are able teachers, pero hindi po lahat ng pastor ay weekly magtuturo, lalong-lalo na kung plurality of elders setting. Nasa pag-uusap na yan ng mga pastor. Kasi meron talagang isa sa kanila na siyempre nag-stand out sa gift of preaching. Kaya hindi po equal ang distribution kasi ang mga pastors mismo ay dinidiscern nila kung sino talaga yung masasabi nating effective sa pag-build up ng church sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral. So siya talaga yung bibigyan ng priority at yung ibang pastors ay in many cases ay nagiging occasional preachers once or twice a month pero palagi po silang nangangaral. Sa kanilang pastoral counseling, sa kanilang pakikisalamuha, they are really engaged in the teaching and preaching of the Word of God and the application of God's Word sa mga tao ng Diyos. Meron talagang ibang pastor na effective sila sa preaching and teaching in the context of pastoral counseling. Pastoral counseling. Paano niya ito ginagawa? Sa pamamagitan ng application ng salita ng Diyos. Meron ding pastor na gifted sa music at doon po siya mag-focus sa hymnody, sa worship, sa loob ng iglesia at meron talagang paglalapat ng salita ng Panginoon. So all of the pastors will really be building the church of God's on God's word. Nasa pag-uusap at nasa discernment na po yan ng mga pastors. Kung meron pong plurality of pastors sa isang church. Kaya yung sinasabi nilang senior pastor, wala naman talagang senior pastor or junior pastor eh. Pero sa madalas na nakikita po natin, meron talagang frontliner na pastor. Hindi po yan maiiwasan. Kasi nga kailangan po talaga ng church yung mga ganoon. Pero hindi ibig sabihin ng ibang mga pastors na hindi frontliner ay relax sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagtuturo sila at nangangaral palagi kahit hindi po sa pulpito ang konteksto. They are actually teaching and preaching the Word of God. Kahit sa mga pastors doon sa Jerusalem, si James talaga ang nagiging frontliner. Siya yung nagiging pangunahin. Acts chapter 15 verse 13. Nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." And again, si James din sa Acts chapter 21 ay na-singled out din mula sa mga kasamahan niyang mga pastors. Acts 21:17-18, "Nang makarating kami sa Jerusalem, masaya kaming tinanggap ng mga kapatid. Nang sumunod na araw, sumama si Pablo sa amin kay Santiago at ang lahat ng matatanda ay naroon." So si Santiago talaga yung frontliner. Siya yung prominent. Kaya nga, naunawaan din natin yung iba na ang tawag po nila ay senior pastor, associate pastor. Wala namang ganyan. Kasi nga plurality of elders or parity of elders din or parity of pastors or equality. Pero among those pastors, meron talagang frontliner. Meron talaga. Yung siya yung pangunahing task niya is the preaching and teaching from the pulpit. Now, lahat po ay involved sa preaching and teaching but not necessarily from the pulpit. Kailangan po talagang maunawaan po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan. Mga incidentals lang po ito. Incidental.
Wala pong senior pastor, junior pastor. When we are pastors, equal talaga ang authority. Pero sa public preaching and teaching of the Word of God, meron talagang mas magiging frontliner. Hindi yan maiiwasan. Minsan isang pastor, minsan dalawa, among 4 pastors for instance. So meron po talagang pangunahin. Ang sabi po ng 1 Timothy 5:17, now all pastors must preach and teach, pero meron talagang from the pulpit, yun ang kaniyang frontliner na job. 1 Timothy 5:17, ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at pagtuturo. See the difference? Merong pastor na ang primary task nila ay ruling or administering, pero meron pa ring application of the Word of God. Meron talagang preaching and teaching pa rin, hindi lang sa konteksto ng pulpito, pero meron talagang mga pastors na frontliner when it comes to pulpit ministry. And ang mga taong ito ay kinakailangan talaga na mas mataas ang kanilang standard of theological training upang magampanan po nila ang weekly na preaching ng salita ng Diyos. And the primary preaching pastor, if at all possible, should be full-time. Ulitin ko ha. If possible, ang primary preaching pastor should be full-time. Now, obviously, ay kinakailangan po niyang mag-labor sa salita ng Diyos, and he must be granted sufficient time to do it. Ang mga churches na meron pong plurality of pastors ay talagang blessed na blessed yan. The senior or the frontliner, I do not want to call it senior pastor kasi wala talagang senior, associate, junior pero meron talagang frontliner pulpit pastor, pulpit minister na binigyan ng Panginoon ng ganoong gift at kailangan po niya ng much time to study the Word of God. And when the frontliner pulpit ministry pastor ay mawawala, ay kinakailangan na meron talagang pumalit kaagad. So, again kung ang lahat ng pastor ay equally gifted sa preaching ministry, walang problema. But reality says na meron talagang isa or dalawa na masasabi po nating primary pulpit pastor or preaching from the pulpit, teaching from the pulpit. Now, pangatlong punto, ay marami pong mga pastor na maganda ang umpisa pero hindi po natapos ng maayos ang kanilang pagpapastor. Ito po ang prayer ko talaga. And everybody knows na influenced ako ni Martin Lloyd-Jones, and I'm praying na si Martin Lloyd-Jones na nag-umpisa ng maganda at natapos din siya ng maganda, sana ganyan din si Pastor Jeremiah. May ending become like Martin Lloyd-Jones or sino pang mga pastor. Pastor Al Martin, he started right and may he end right, although retired na si Pastor Martin, pero nagtuturo pa rin siguro ngayon occasionally, although retired, 90 years old. Now, katulad lang yan ng Christian life. Ang tunay na believer, hindi lang nag-uumpisa kundi tinatapos po niya, nagpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya. And God will preserve him so that he will persevere. Matthew 10:22, at kapupuutan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Now, nagbigay warning ang Panginoon patungkol sa temporary believers sa parable of the sower. Mag-ingat po tayo. Matthew chapter 13 verse 20 hanggang sa 21. Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito na may kagalakan. Gayon may hindi siya nakaugat kundi sandali lamang tumatagal, at kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. So, ang tanong dito, nagpapatuloy ka ba sa Christian life mo? Nagpapatuloy ka ba sa paglilingkod mo sa Diyos? Ang kaloob ba na ibinigay ng Panginoon sa iyo ay nagmamature, nagiging seasoned para sa edification ng mga kapatiran sa loob ng iglesia? It is a reminder na kailangan po nating stir up ang mga gifts
na nandirito po sa atin na ibinigay po ng ating Panginoon. So, pag-aralan po natin itong statistics na ito that I got somewhere. Itong statistics na ito ay alagaan po natin ang mga pastors din. Kumbaga, wag po natin silang maliitin ang ministry ng mga pastors. According to Schaeffer Institute, patungkol sa oras na iginugugol ng mga pastors sa paggawa o sa pagtatrabaho sa loob ng isang linggo, 90% of pastors ay reported na 55 to 75 hours a week ang kaniyang trabaho. 40 lang ang maximum sa government. 50% sa mga sinurvey na pastor ay hindi po nagagampanan ng maayos ang kanilang trabaho. And then 70% daw sa mga pastors na yun, ang pakiramdam nila ay underpaid sila. 90% sa mga pastors na in-interview ay sumagot na akala nila ganito ang pagpapastor, pero nung nandun na sila sa pagpapastor, iba pala talaga ang kanilang karanasan. Meron silang expectation pero iba yung reality. Now, pagdating naman sa health and well-being, 70% of the pastors na in-interview ay meron pong depression, panlulumo ng kaluluwa. And then 50% sa mga pastor na na-interview ay kung maaari sana lisanin ang ministry pero wala na silang ibang trabaho. Wala na silang ibang paraan na buhayin nila ang kanilang family. Sa marriage din at saka sa family, 80% sa mga in-interview na pastor ay umamin na ang kanilang pastoral ministry ang dahilan kung bakit negative ang epekto sa kanilang family. And 80% ng mga asawa ng pastor na na-interview, ang pakiramdam po nila, ang kanilang husbands ay overworked. And then, pagdating naman sa church relationships, 70% ng mga pastor na in-interview, wala talagang close friend, tunay na malapit na kaibigan sa loob ng church. And then 40% sa mga in-interview na pastor ay meron pong conflict sa kanyang mga members. Nakakalungkot yan. Pastor na mayroong conflict sa kanyang member. Pagdating naman sa pagtatagal ng pastor sa kanyang pastoral ministry, 50% sa in-interview ay hindi po lumagpas ng 5 years sa pagpapastor at tumigil. 1 out of every 10 ministers ay magre-retiro as a minister in some form at hindi na pastoral minister. And then ito ang matindi. 1,700 pastors nung nakaraang taon ay umalis sa pagpapastor every month. And then 1,700 pastors ay na-terminate or tinirminate ng kanilang local church every month nang walang pasabi, walang dahilan. Nakakalungkot po yan. Now, mga kapatid, mga kaibigan, God puts a call upon the life of pastors. Ang mga pastors ay tinawag talaga yan ng Panginoon. Hindi yan makakatakas. It is a calling that they cannot escape. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Please turn there. 1 Corinthians 9:16. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki. Sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Now, ang totoo po nito mga kapatid, ginagamit po ng Panginoon ang mga regular, mga ordinary na mga tao, mga mahihinang mga tao, inadequate, insufficient para sa gawain ng pagpapastor. Kailangan po nating manalangin sa Panginoon na siya ay patuloy na maghirang ng mga pastors and deacons sa loob ng mga iglesia. But each member of the church ay kinakailangan na hindi siya maging pabigat sa pastor at kinakailangang magiging gift siya para sa loob ng iglesia. You should also feel compelled to give your life in service to Christ. Hindi lang ang pastor. In-equip po ng Diyos ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pastoral ministry upang makapaglingkod tayo sa Diyos. Yun ang sinasabi sa verse 16 na ating ipapaliwanag next time. Sabi po dito, nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti
at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Now, pinakita po natin kung gaano ang kahirap ang pastoral ministry. At pinakita din po natin kung gaano kasaya ang pagiging kabahagi ng Iglesia ng Panginoon, ang pagiging kabahagi ng kaharian ng Diyos. May mga privileges, meron ding responsibilities. Ganon sa mga pastors, ganon sa mga deacons, ganon sa mga members. And there is joy in serving Jesus. Kaysa sa bumalik tayo sa paglilingkod sa kasalanan, miserable ang buhay. Kaibigan, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, do not imagine yourself as joyful or hayahay ang buhay mo. No. Sabi po ng Biblia, and this is the real description of your life, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Wala pong kapayapaan. Kaya lumapit ka sa Panginoon, kaibigan, magsisi ka sa kasalanan mo, talikuran mo ang kasalanan, at manampalataya ka kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo. At ikaw ay kanyang iligtas. And with us, together with us, you will also be able to say, I am happy in the service of the King. Now, gawin mo na ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ng inyong salita. Salamat dahil pinaunawa ninyo sa amin ang pastoral ministry at naway tulungan ninyo kami na i-apply ang mga bagay na ito sa aming Christian life. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos.